Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Emerjan Beltran. Ako naman si Jerome Garfield. At ako naman si Kyla Villanueva. Ang tema natin ngayon ay tungkol sa labor employment at ang ating paksa naman ay tungkol sa unemployed at poverty reductions. Tatalakayin natin ang konsepto ng inclusive growth kung saan ang pagunlad ng ekonomiya ay nararamdaman ng lahat, lalo na ng mga manggagawa. Makikipanayan po tayo ngayon sa isang manggagawa upang malaman kung ramdam ba talaga nila ang pag-unlad ng ekonomiya. Andito po tayo ngayon sa bahay ng isang driver, si Kuya Lito, kung saan ay siya po ay makapanayam natin. Magandang araw po. Pwede po ba namin kayong ma-interview? Magandang gabi rin sa inyo. Pwede naman. Maraming salamat po. Meron lang naman po kaming tatlong katanungan. Ito po yung unang tanong. Para po sa inyo, yung sa trabaho niyo po ngayon, sapat po ba yung araw-araw niyo pong kinikita para po sa pang-araw-araw niyo pong pangangailangan? Sa akin yang masasabi ko nga lang, para sa akin, sapat naman. Kaya lang talaga minsan kinakapos din. Pero sa akin yung trabaho ko na ito, masaya na ako na nayano ko yung pamilya ko kahit paano. Yung pangalawang katanungan po namin is, nakakatulong po ba, para po sa inyo, nakakatulong po ba ang pagkakaroon ng trabaho sa pagbabawas po ng kahirapan? Oo, malaki na itutulong kasi kung wala kang trabaho, nakatambay ka lang, wala ka namang kikitain. Mabigat ka sa lipunan. Kung may trabaho kang ganyan, maganda. Kahit paano yung pangangailangan pang-araw-araw, kinikita mo. At ito naman po ang panghuling katanungan po para sa inyo. Para po sa inyo bilang isang manggagawa, ano pong pinakamaliking problema na nararanasan niyo po? Nako sa pang-araw-araw na pangangailangan natin, buti nga nasusolusyonan sa pagdadrive ko. Yun lang. Maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong karanasan. Tunay po na ito'y makakatulong po sa aming paksa. Maraming salamat. Salamat din sa inyo. Thank you rin po. Salamat din. Maraming salamat. Maraming salamat po sa panonood ng aming vlog. Magandang araw mga kaibigan. Ako si Emerjan Beltran. At ako naman si Kyla Villanueva. At sa vlog na ito ay pag-uusapan natin ang labor market at minimum wage at kung paano nakakapekto ang pagtaas ng sahod sa presyo ng mga bilihin. Sa pagkakataon namang ito ay pag-uusapan natin ang labor market. Ngunit ano nga ba ang labor market? Ang labor market ay lugar kung saan nagtatagpo ang manggagawa at negosyo. Ang manggagawa ay nag-o-offer ng kanilang oras at kakayahan. Ito ay tinatawag natin na labor supply. Ang mga kumpanya naman na naghahanap ng mga empleyado, ito ay tinatawag natin na labor demand. Pangalawang katanungan, ano ang minimum wage? Ang minimum wage ay ang pinakamababang sahod na itinakda ng gobyerno na dapat na ibayad ng employer sa mga manggagawa. Layunin nito na mabigyan ng sapat na kita ang mga manggagawa, matulungan sila na matustusan ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw. Ito naman ang epekto sa pagtaas ng sahod. Kapag tumaas ang sahod, mas maraming tao ang gustong magtrabaho. Ibig sabihin, ang labor supply ay tataas. Sa graph, ang labor supply curve ay lilipat pa kanan. Pero sa panig ng negosyo, mas tataas ang gasto sa pasahod, posible namang bawasan ang empleyado o itaas ang presyo ng produkto. So next is wage push inflation. Dito pumapasok na ang tinatawag na wage push inflation. Nangyayari ito kapag tumaas na ang sahod ng manggagawa, tumaas ang mga gastos ng kumpanya, tinataas nila ang mga presyo ng bilihin para mabawi ang gastos. So yes, kapag tumaas ang sahod ng mga manggagawa, maaaring tumaas din ang presyo ng mga bilihin. So yun ang wage push inflation. Hello everyone, I'm Jerome Bisuyo and today I'm explaining you about the labor demand, labor supply, and labor increase supply.
Sa labor demand, ipinapakita nito na habang tumataas ang sahod, mas kakaunti ang gustong i-hire ng mga kumpanya. Sa labor supply naman, ipinapakita nito na habang tumataas ang sahod, mas maraming tao ang gustong magtrabaho. Sa labor increase supply, ito ang epekto ng pagtaas ng minimum wage. Mas maraming naiingganyang pumasok sa trabaho. Makikita natin sa graph na nang tumaas ang sahod, lumipat pa kanan ang labor supply. Ibig sabihin, mas dumami ang gustong magtrabaho. Ngunit dahil mas malaki ang kita, maaaring bumaba ang demand ng kumpanya sa mga manggagawa na nagiging dahilan ng pagtaas ng mga bilihin. Sa kabuuan, ang pagtaas ng sahod ay nakakatulong sa mga manggagawa. Pero maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya naman, importante ang balanse sa pagitan ng sahod Presyo at trabaho. Dito na nagtatapos ang aming vlog. Sana po ito ay nagustuhan niyo. Maraming salamat po.